Ang title po tayo po ay nasa ikatatlong linggo na ng November sa atin pong theme na The God of the How Much More. Yan, alam ko po na sa dalawang nakaraang linggo ay pinuno na po tayo ng Lord ng pagpapala kung paano po natin nakita na yung Diyos po na atin pong tinanggap at Diyos po na atin pong sinasamba ay meron pong malaking magagawa sa buhay po ng bawat isa sa atin. Dahil po siya po ay Diyos na punong-puno po ng pagpapala at biyaya po sa atin. Ang title po ng ating pong pag-aaral ngayon pong umaga ay Less is More. Para pong mahirap intindihin. Less is more. Parang contradicting. Ito po ay paradox, pero sa ating pong pag-aaral, lalo po nating maunawaan bakit less is more. Ang text po natin ay atin pong makikita sa 2 Chronicles 32:7-8. Ito lang po muna yung aking pong babasahin. Ang sabi po dito, "Be strong and courageous. Do not be afraid or dismayed before the king of Assyria and all the horde that is with him. For there are more with us than with him. With him is an arm of flesh, but with us is the Lord our God, to help us and to fight our battles." And the people took confidence from the words of Hezekiah, king of Judah. Basahin din po natin sa Tagalog. Ang sabi po doon, "Maging matapang kayo. Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa mga taga-Assyria. Mas malakas ang kapangyarihang nasa panig natin kaysa nasa panig nila. Nasa tao ang kanyang lakas, samantalang nasa panig natin ang ating Diyos na si Yahweh. Tutulungan niya tayo at ipaglalaban." Sa sinabing ito ni Haring Ezekias, nabuhayan ng loob ang mga tao. Sana po mabuhayan din tayo ng loob, kagaya po ng mga taga-Juda, pag atin pong narinig at napag-aralan ng kanya pong mga salita ngayon pong umaga. Sandali po nating tingnan ang maikling background po ng ating pong pag-aaral ngayon pong umaga. Sino ba si Hezekiah? Si Hezekiah po ay anak ni King Ahaz. Siya po ay 25 taon lamang nang maging hari ng Juda. At hari po siya sa loob ng 29 years. Si Hezekiah po ay sinabing remarkable king na ginamit po ng Panginoon para i-rescue po ang Jerusalem from the Assyrians. At siya po yung nagdala ng reform and revival sa Judah. Ang most part po, King Hezekiah faithfully walked with God. Pansinin po natin, siya po ay nag-reign ng 29 years at sa kanyang pong pangunguna na yan, sabi dito, Hezekiah faithfully walked with God. Wala siyang katulad sa lahat ng naging hari ng Juda, kahit pa sa naunang hari at sumunod na hari sa kanya. Makikita po natin yan na binanggit sa 2 Kings 18:5. Ang sabi po doon, "He trusted in the Lord, the God of Israel, so that there was none like him among all the kings of Judah after him, nor among those who were before him." So nakakatuwa po, ang galing po ni Hezekiah. Sabi, walang makakapantay sa kanya. Kahit po yung mga naunang hari at sumunod na hari. Ganun po siya tiningnan ng atin pong Panginoon. Pagkatapos po ng kanyang wicked father's reign na si King Ahaz, itinalaga po ni Hezekiah yung kanya pong sarili para itama po, ilagay sa ayos ang lahat po ng mga bagay sa Judah. So bakit po? Kasi po nung ang tatay po niyang si King Ahaz ang naghari, parang nagtayo po siya ng mga worship hall para sa mga idols. Kaya ang ginawa po ni Hezekiah, lahat po ng pinasara ni King Ahaz ay pinabuksan pong muli nitong si Haring Hezekiah. Nilinis po niya at binuksang muli ang templo na ipinasara ng kanyang ama.
Muli po niyang itinatag o itinayo yung pagsamba. Tinipon po niya ang mga pari at mga Levita. Sinanctified po niya yung mga temple vessel. Ang sabi po doon sa verse 5 ng 2 Chronicles 29, sabi po, and said to them, hear me, Levites, now consecrate yourselves and consecrate the house of the Lord, the God of your fathers, and carry out the filth from the holy place. So makita po natin na talagang he walked faithfully with God. Inalis po niya lahat po ng mali, ng hindi po ayos sa panahon ng kanya pong paghahari sa Juda. At kanya pong muling itinayo ang templo para po muling ibalik ang tamang pagsamba sa tunay po na Diyos. Sabi po dito, lahat po ay kanilang nilinis. Even po yung mga utensils na kanila pong ginagamit sa church, ginagamit sa templo, nilinis pong nilang lahat iyon at kinonsecrate para po sa Panginoon. So ibig sabihin, ganun kametikuloso itong si Hezekiah na kahit po yung church building, gusto po niya ito ay malinis at consecrated para sa Panginoon. Kasi saan ba natin ito gagamitin? Sa atin pong pagsamba sa atin pong Panginoon. Ganun po ang ginawa po nitong si Haring Hezekiah. At dito po, sa atin pong pag-aaral sa chapter 32 ng 2 Chronicles, basahin po natin yung verse 1 hanggang verse 8. Sabay-sabay po nating basahin. Paki-flash. Ayan, sige po, basahin po nating lahat. 1, 2, ready, begin. Hari ng Assyria. Verse 5, ipinaayos ni Ezekias ang mga wasak na pader at pinalagyan niya ito. Yan. Parang humihina na po Yan po, base po dito sa talatang ito, nung sabihin pong sinabi na matapos isagawa ni King Hezekiah ang lahat ng ito, kasi po yung ginawa po niya sa chapter 29 na binanggit ko po kanina, yun po yung kanya pong mga ginawa. Nang matapos po niya yon, eto naman po pumasok sa eksena, eto pong mga Assyrian para po lusubin, para po sakupin ang Juda. Pero ano po yung ginawa ni King Hezekiah? Diba? Tinipon niya yung mga leaders. Kaya tingnan po natin, bakit less is more? So base po sa kwentong ito, less is more when there is faith. Yun po yung una. Makita po natin na nang marinig ni King Hezekiah yun pong balita na sila po ay sasakupin ng Assyrian, natakot po ba siya? Siya po ba ay nagmukmok? Di po ba? Siya po ay buo yung loob na kanya pong tinipon yung pong mga leaders at kanya pong sinabihan ng ganito, yung pong binasa po natin sa verse 7 and 8 na maging matapang kayo, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot sa mga taga-Assyria. Bakit? Sabi niya, mas malakas ang kapangyarihang
nasa panig natin kasi kasama nila ang Panginoon. So dito makikita po natin na dahil po dun sa faith ni Hezekiah, kaya po niyang harapin anuman po ang balak na gawain ng mga Assyrian kahit po sakupin pa yung kanila pong lugar. Ang sabi po dito, less is more when there is faith. Pag sinabi po nating faith, sabi po sa Hebrews, ito ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita. Kung titingnan po natin yung faith versus reality, ang realidad po, outnumber po ang mga taga-Juda. Kasi ang dami po ng mga Assyrian army, bukod po doon, ang sabi, ang grupo po ni Sennacherib ay malalakas na mandirigma at wala pong bansa na nakakatalo pa sa kanila that time. Yun po yung sabi po ni King Hezekiah dun sa kanya pong mga leader. Pero isa po yung malinaw na ipinakita po ni Hezekiah dahil po sa kanyang pananampalataya, hindi po, ang nakikita po niya ay beyond doon sa human forces, beyond doon sa physical. May higit po siyang nakikita doon dahil po sa kanyang pananampalataya. Sabi po dito, sabi po niya, ang Assyria ay dominant world power of the day. Walang nakakatalo sa kanila for many years. Si Sennacherib ay may malaking bilang ng mga army at sobrang malakas at makapangyarihan sa lahat ng mga bansa. At katunayan na destroy nga nila ang Israel na sister nation ng Judah. Pero gaya po ni Elisha, si Hezekiah, sabi nga po natin, lampas dun sa physical forces ang kanya pong nakikita. Alam niya na ang hari ng Assyria, ang lakas lang na meron siya ay nakabase sa mga lakas ng tao. Pero sabi niya, dito po sa verse, nasa tao lang ang kanyang lakas, samantalang ang Judah, nasan po ang kanila pong lakas? The Lord, Judah had the Lord to help them and fight their battles. So tayo po, meron po tayong Diyos na kasama po natin sa every battles po natin. Kaya hindi po tayo dapat panghinaan ng loob. Ang sabi, magpakatapang tayo at maging malakas. Kasi kasama natin ang Panginoon. Kung naniniwala po tayo at nananampalataya po na tayo na kapag ang Diyos ay sumasa atin, lahat po ng atin pong gawin, sigurado nandun po yung pagtatagumpay. Kasi ang sabi, the Lord, siya po yung lalaban o magfa-fight dun sa atin pong mga battle. Pangalawang bagay po, less is more when God is there. So hindi lang po faith, kundi talagang sinasamahan ng Panginoon etong si Hezekiah. Ang sabi ng verse 8, with him is an arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us and to fight our battles. So maiisip po talaga natin si Elisha at yung kanyang mga servant na pinalilibutan ng mga army of soldiers. Ang sabi po ni Elisha that time, nagpray po siya sa Panginoon, sabi niya, Lord, open the eyes of my servant na ang makita po nila, there are more with us than with them. Kasi nga po, alam ni Elisha na kasama nila ang Panginoon eh. Kung kasama mo ang Panginoon, higit ka sa isa. Talo mo kahit pa yung 5,000 o anumang dami ng mga kalaban mo. Yun po yung nakita po ni Elisha. The Lord is with us, sabi pong gano'n ni Elisha. At ibinukas nga ng Panginoon ang mga mata ng servant ni Elisha at nakita po nila, meron pong mga angelic army na nakapalibot po sa kanila para sila ay protektahan. So ganun po tayo eh. Protektado po tayo ng Panginoon at libo-libong mga anghel ang nagbabantay po sa atin. Kaya wala pong pagkakataon ang kaaway para po tayo ay talunin at ibagsak. Basta nandun po yung atin pong pananampalataya na kasama natin ang Panginoon. At dahil po doon,
nabago po yung lahat po ng bagay. Sa bandang dulo, di po ba ang sabi? And the people took confidence from the words of Hezekiah, king of Judah. Dahil po sa sinabing yun ni Hezekiah, kahit po yung mga kanyang pinangungunahan ay nagkaroon ng lakas ng loob. Dahil po sa lakas ng loob din na meron si Hezekiah dahil sa atin pong Panginoon. Same confident meron si Hezekiah, ganun din po ang kayang ipagkaloob ng Diyos sa bawat isa po, sa bawat isa po sa atin. Ang pinaka-importante lang po, ang atin pong dapat natandaan, siguraduhin po natin na we are with the Lord. Tayo po ba ay nasa Panginoon? The Lord is with us at posible po iyan through faith in Him and obedience to His word. Kung hahayaan po natin na ang Diyos ang mag-fight sa atin pong mga battles, will always be on the winning side. Sabihin nyo nga po, we are always be on the winning side. Because the Lord is with us. Ang pangatlong bagay po, less is more when you abide. Ang sabi po ng 2 Chronicles 31, 20-21, thus Hezekiah did throughout all Judah, and he did what was good and right, and faithful before the Lord his God, and every work that he undertook in the service of the house of God, and in accordance with the law and the commandments, seeking his God, he did with all his heart and prospered. So sa buong paghahari po ni King Hezekiah, nakita po natin kung paano siya nag-abide sa atin pong Panginoon. Sabi nga, he faithfully walked with God. Sa panahon po ng stressful time ng kanya pong leadership, si Hezekiah po ay palaging gamit yung same battle plan. He went before the Lord in prayer. Ang susi po ni Hezekiah, kaya po siya nagpapatuloy na nakakasunod ng may katapatan sa Panginoon. He always went to God in prayer and followed the Lord's command. Alam niya kasi, may blessing sa pagsunod. Amen po ba? When we obey God and His word, there is blessings found. Nang si Hezekiah po, sa panahon po ng kanyang paghahari, nagkaroon po siya ng karamdaman. Karamdaman na ipinasabi ng Panginoon kay Haring Isaiah na sabihin kay Hezekiah na matatapos na yung pagre-reign niya kasi mamamatay na siya. Parang kahit po kayo, pag may nagsabi sa inyong ganun na mamamatay ka na, parang hindi mo matatanggap at magugulat ka, di ba? Pero si King Hezekiah, humarap po siya sa pader at siya po'y nanalangin sa Panginoon. Hindi pa po nakakabalik si Isaiah sa Panginoon. Pinabalik na po siya ng Lord at sabihin mo kay Hezekiah na pinagaling na siya. Kasi alam niya na ang Diyos ang pinanggagalingan ng buhay. Kaya sumagot po ang Panginoon, dinagdagan po ng ilang taon ang buhay po ni Hezekiah. Hindi po siya namatay. Sabi, mamamatay na siya, pero nag-pray siya sa Lord. Sinabi niya sa Panginoon, matapat akong naglingkod sa iyo, Panginoon. At nakita mo ang buhay ko kung paano ko yan ipinaglingkod sa iyo. Kaya pagalingin mo ako. At doon po sumagot ang Panginoon. Hindi lang siya pinagaling. Sabi ng Lord, bibigyan pa kita ng 15 years. Dagdag na 15 taon ng iyong buhay. So there is blessing in obedience. Kasi laging sumusunod itong si Hezekiah sa Panginoon. Kaya in-honor ng God yung kanyang panalangin. Di ba ang sabi, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you will and it shall be done for you. So hiningi ni Hezekiah, Lord, pagalingin mo ko. Ayoko pang mamatay. At in-honor ng Lord ang kanyang panalangin. Yun nga, dinagdagan ng 15 taon ang kanyang buhay. When we obey God, there is blessing. There is where courage is found. Gaya po ni Joshua. Si Joshua na pinanghinaan na ng loob.
Sinabi po sa kanya ng Lord, do not be afraid. Be strong and courageous. Sinabihan din po ng Lord nito si Joshua. At siya po ay nag-meditate on the Word of God day and night. And he's careful to do according to all that is written in it. Dahil po doon, lumakas din po ang loob nitong si Joshua. At siya doon po ay nanalo sa pakikipaglaban. So, tatlo po yung susi. Less is more. Kahit po tayo nag-iisa, we are a majority dahil kasama po natin ang Panginoon. Amen? Sabihin nyo nga, I am a majority because of God. Because the Lord is with me. Kapag tayo po ay sinasamahan ng Panginoon, tayo po ay majority. Kahit ano po yung mga battles na dumating po sa atin, dapat po ang perspective po natin ay beyond dun sa physical forces. Kaya ko to kasi meron akong Diyos na tutulong sa akin. Less is more when there is faith. Less is more when God is there. Less is more when you abide. So sana po, ngayon pong umaga, ay nakita po natin yung kabutihan at kagandahan ng buhay na nakaugnay sa atin pong Panginoon. At dahil po doon, wag po nating sayangin yung natitirang lakas at buhay na ibinibigay pa sa atin ng Panginoon. Ipaglingkod po natin, sumunod po tayo sa Kanya nang meron pong katapatan, gaya po ng ginawa ni Haring Hezekiah. Pwede rin po tayong mag-asa, Lord, na dagdagan mo pa yung buhay ko. Gaya po ng panalangin po namin ni Pastor, Lord, bigyan mo pa kami ng 25 years para makasama pa po namin ang aming pong mga anak. At ganun din, maipaglingkod pa. May-enjoy pa yung buhay kasama po ang mga kapatid. Pwede po nating hingin yan sa Panginoon. At sa kalooban ng Lord, alam ko po, ito po ay kanyang ipagkakaloob. Kaya hindi po tayo dapat panghinaan ng loob. Isang katunayan ng katapatan at kabutihan ng Panginoon sa buhay po ni Ate Resty. Tingnan po natin, ang dami po niyang pinagdaanan. Pero the Lord is with her. Kaya po siya ay nagtatagumpay sa lahat po ng karamdaman. Karamdaman lang po iyan. Mas higit dyan ang kapangyarihan at kalakasan ng ating pong Panginoon. Importante lang po, alam natin na tayo nasa Panginoon. Meron po tayong pananampalataya at pagtitiwala sa ating Diyos na buhay, na meron po siyang magagawa, meron po siyang kayang gawin para baguhin yung sitwasyon ng bawat isa po sa atin. So patuloy lang po tayong mag-abide sa ating pong Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Yes, Lord, salamat po sa buhay ni Haring Hezekiah na patuloy na nagbigay po sa amin ng inspirasyon, ng hamon para yung buhay po namin talaga, Lord, ay amin pong ipagkaloob, ipaglingkod po, Panginoon, sa inyo ng meron pong katapatan, meron pong katuwiran, Lord, na namumuhay po kami sa inyo pong katuwiran. Nawa nga po, Lord, tulungan niyo po kami na masumpungan po ninyo na laging nag-a-abide sa inyo at sa inyo pong mga salita na kung saan, Lord, ito yung magdadirect po, Panginoon, sa amin. Ito yung magbibigay po sa amin ng kalakasan kung kami po, Panginoon, ay nanghihina. Ito rin po, Lord, ang magbibigay po sa amin ng courage kung kami po, Panginoon, ay nagda-doubt sa marami pong mga bagay. Salamat, Panginoon, na laging available ang inyo pong lakas at kapangyarihan na pwede pong ipagkaloob sa inyo pong mga anak. Sa umaga pong ito, Panginoon, hayaan niyo po na maging pananaw po namin ang 2 Chronicles 32:7 and 8 na lagi po kaming merong lakas. Lagi po kami, Panginoong, merong tapang. Dahil po, Panginoon, aming pinanghahawakan na you are with us, O Lord. Kayo po ay sapat na para po kami, Panginoon, ay maging matatag sa amin pong buhay. Pananampalataya po, Panginoon, sa inyo. At sabi mo po, Lord, kung kami ay nanghihina, ikaw po ang magpapalakas po sa amin. Kagaya po, Panginoon, ni Gideon,
Sabi ni Gideon, ako yung pinakamaliit na, pinakamahinang lipi. Pero tinawag mo po siya, Panginoon, para po i-save ang kanya pong mga kababayan. Outnumber din sila, Panginoon, sa kanila pong mga kalaban. 300 lang po sila, Panginoon, pero na-defeat po nila ang kaaway, O Lord. Kaya hayaan mo, Lord, na kami din ay kilalanin na wala po kaming magagawa without you, Lord. Kaya lagi po ninyong samahan kami at turuan kami na manangan, umasa sa inyo po, Panginoong mga salita at sa inyo pong magagawa sa amin pong mga buhay. Tulungan niyo, Lord, na magpanibagong sigla at lakas kami sa haharaping taon na ito, sapagkat alam po namin na kasama ka po namin. At kung kasama ka po namin, Panginoon, we are all on the winning side. Thank you, Lord. Ngayon pa lang inaangkin na po namin na ang papasok na taon, ito po, Lord, ay magbibigay po sa amin ng lakas at ng tagumpay. At matatapos din namin ang taong ito, Lord, na kami po ay matatag, kami po, Panginoon, ay malalakas. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon, patuloy na mahayag na ikaw, Lord, ay makapangyarihan. Ikaw ay tapat sa inyo po, Panginoong mga salita at sa inyo pong mga pangako po, Panginoon, sa amin. Salamat, Lord. Less is more kasi nahandyan ka. At lalo mong pagtibayin ang pananampalataya ng buhay ng bawat isa po, Panginoon, sa amin. Maingat po namin ibinabaik sa inyo, Lord, ang lahat po ng papuri, ng pasasalamat at ng pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon.